Okay. My micro SD, my 3 micro SD or memory card are already malapit nang masira. That's why I need to buy another one. Dahil lagi nang nag-error, lagi nang may problema. Hindi na nakakapag-save ng maayos na video, hindi na nakakapag-record. I'm so sad. I'm so very sad. Tatlo na yung aking tatlo na tong aking micro SD. Pare-parehas tong U3, isang 32GB, isang 64, and the other one is 128GB. But still, always corrupted. Hindi ako makapag-transfer ng files ng maayos. Ay nako, napakamamahal pa naman ng U3. Loko-loko to, humabol pa talaga eh. Nag-counterflow pa para lang makahabol. Pambihira talaga. Ang mahal guys ng U3 na micro SD sa totoo lang, yung 64GB nasa 1,800. Hindi naman kasi pwede dito yung mga ibang brand, yung U1, yung mga ordinaryo na memory card. Kasi ito nga U3 na siya, extreme. What more pa kaya kung yung SanDisk na U1? So wala siya, hindi siya pa pwede dito. Yung mga U1 kasi, yung like SanDisk brand, although may SanDisk naman na U3, but much better pa rin kung ang bibilhin nyo is yung extreme na U3. Kasi yung SanDisk, meron din ako noon, U1, pero hindi siya gumagana sa mga action cam like GoPro. Dito sa ating Akaso Brave 7, hindi siya gumagana. Kumbaga, magre-record siya pero hindi nagpi-play, walang record, hindi nagsi-save. 'Yun. Pwede lang siya sa mga dashcam, sa mga phone na below 5K, 4K resolution. 'Yun, pwede siya sa mga gano'n, sa mga 1080p, sa mga 720p, yan, mga ganyan. Pero dito sa 5K, 4K, hindi siya po pwede. Kaya, sayang lang ang pera doon sa mga para lang magkaroon kayo ng idea. Kung gagamit kayo ng action cam like Akaso, like GoPro, alin man sa dalawa. Medyo mataas na kasi guys yung Akaso. Excuse me. So hindi recommended na gumamit kayo ng mga mabababang klase ng memory card kasi masasayang lang yung inyong video. So katulad nitong aking nangyari sa amin last June 29, nag-ride kami papuntang Lucban, Quezon. So nung una okay naman yung aking memory card. Actually okay naman siya, nag-save naman, nandun yung video, nandun yung aming travel. Nakakapanghinaya nga kasi from Muntinlupa to Lucban, Quezon kami ni Jesus, naka-record kami. So may mga videos ako doon na naka-save. And then nung nililipat ko na yung files, biglang humihingi ng format. Sayang. So yun ang problema, pero U3 na siya guys, U3 na yung ating memory card na yun. Extreme brand. Pero medyo matagal na rin kasi. Almost 3 years na din. At daily use ko siya. So kailangan pala talaga meron tayong mas magagandang micro SD. Mag-invest tayo ng mas magagandang micro SD para sa mas magandang record. At the same time, save ng maayos at yung mga video hindi masayang.
Wala lang, yun lang. Na-share ko lang guys kasi ngayon, pahinto-hinto ako kanina. Nakasalang dito is 128. Extreme 128, U3. Napapansin ko kasi, dito sa aking camera, hindi normal yung blink ng ilaw. Kaya alam kong may mali. Ito kasi yung aking camera, pag normal recording siya, is nagbi-blink every, I think, 3 seconds. 1 to 2 seconds, mga ganun. Yun yung blinking niya kapag ka nag-record. Pero napapansin ko, kagabi pa, yung huling upload ko, yun sa nakapulot ako ng ATM, kaya putol yun eh. Putol yung ano na yun, mahaba yun actually. So, ang na-upload ko lang dyan is 10 minutes and 43 ata, or basta more or less 11 minutes. Pero mahaba yan. Dahil napansin ko, yung ilaw ng aking nitong camera is naka-steady na siya. Hindi na siya nagbi-blink, or kung mag-blink man, mahaba yung interval, matagal. Kaya sabi ko may mali. So huminto ako. At yun, pagdating ko ng bahay, yung sinesend ko na, nililipat ko na yung files. Ayun, mayroon dalawa doon na video na isang 10 minutes na hindi siya nagpi-play, corrupted. So kaya tinanggal ko na. Ay, hindi ko pa pala tinanggal, binalik ko pa ulit siya. Ngayong umaga ginamit ko. Pagdating ko ng Lyceum Malabang, ayun, ganun ulit ang sistema. Mahaba yung interval ng matagal yung interval ng blinking ng ilaw. So sabi ko, may problema talaga. And then huminto ako, chinek ko, at yun, talagang ganun. Hindi na gumagana yung memory card. Naka-X na siya. Tapos pagka pipindutin ko yung record, lumalabas, please insert memory card. So hindi na siya tinatanggap. Diba? 128 yun guys. Mas mahal yun. Extreme 128. Kasi yung 64 Extreme ang bili ko is 1.8. Ito parang nasa 2,600 ata yung 128. Discounted pa yun. Diba? Kaya ay nako. Gastos na naman. So itong gamit ko ngayon is 32 GB, which is ito yung free dun sa ating binili na anong tawag dito, biniling drone. Yes, ito yung free. Okay siya, maganda siya. U3 din to, U3. Pero hindi ko masyado ano yung brand, hindi ko masyado kilala. Pero okay siya. Yun nga lang, kukunti lang yung may re-record natin. Kasi itong biyahe ko ngayon, pagdating ko sa trabaho, eksakto mag-full na yung ano, full memory na to, hindi na siya magagamit pabalik. Kaya kailangan ilipat ko na ulit yung aking files itong biyahe na to. 'Di ba? So hassle, but kailangan nating magtiis dahil wala pa tayong another memory card. May pambili naman, kaya lang hindi siya priority ngayon. So tsatsagain ko na lang muna itong 32 GB natin. At saka siguro yung camera ko medyo ano na rin, malapit na rin sumuko siguro itong aking camera. Tingin ko lang, parang nagpaparamdam na siya na kailangan na rin palitan. So ganoon naman talaga. Sabi nga bakit hindi, kumikita ka naman, di ba? So next sahod natin dito sa vlog, siguro ibibili ko lahat ng mga kailangan ko dito sa sa pagba-vlog ko, mga accessories, mga ayun, yung memory card. So yun na lang siguro. Malapit naman na sahod natin. Ano ba ngayon? 11 na. So 10 days. Oh, di ba? 10 days na lang. So sahod na tayo. So meron na tayong pangbili ng memory card. So kahit tatlo makakabili tayo siguro. Tatlong 64 GB. Dito na ako sa Binyan. This time madalas akong dumadaan dito sa loob, Carmona, then palabas ng Binyan going to Santa Rosa. Ngayon naman medyo namimiss kong dumaan dito sa highway. So diretso siguro ako. Dito ako dadaan sa main road. Balibago tayo. So wala lang, na-miss ko lang na dumaan. Hindi ko na alam kung ano nang meron dito. Siyempre wala namang magbabago dito.
traffic pa rin for sure. But ayun, eksakto, naka green light. Buti na lang na green light. Kasi kung hindi, possible magbago pa isip ko, baka pwede akong kumanan pa rin papuntang Carmona. But this time, naka green light siya, kaya diretso tayo. Okay, so sana walang LTO. Kasi nakachinelas lang ako guys, dahil nga ayun, minsan umuulan sa hapon. Kaya ayaw ko magsapatos. So, Olivares na tayo. Oh, di ba? No loading, no unloading, but still nag-i-stop and nag-unload and loading pa rin sila dito. So, baliwala. Okay. Nandito na tayo sa Pera Petwal. College School, Pera Petwal. Ito yung dalawang stoplight guys. Isa dito sa may Shell. So ayan, kung mapapansin nyo, may nakalagay doon, right lane must turn right. Anytime pwede tayong kumanan, pwede tayong dumiretso, pero kakanan tayo. Pero hindi tayo pwedeng dumiretso kung mag-i-stay tayo sa next stoplight, kasi bawal, no? Kailangan kung diretso tayo. Ayun, dumidiretso naman sila. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala oh. So hindi na sila naninita. Dati kasi bawal dito eh. Kapag naka-red doon, kailangan obligado kang mag-stop doon. At hindi ka pwedeng dumiretso dito kasi pwede kang hulihin. O dahil merong 4 wheels dito, magiging unfair kung huhulihin yung motor. Medyo may mali kasi talaga dun sa stoplight nila na yon, kasi parang unfair sa mga delivery. Madalas ko nakikita na huhuli dyan mga delivery truck, lalo na yung mga hindi kabisado, yung hindi alam, kasi magtataka ka naman talaga. Dalawa yung stoplight. Uy, ano to, pusit? Walang hiyang jeep na to. Bumubuga. Wow, ang bango ng tuyo. Nandito pala sa unahan natin. Ayun oh. Ang bango. Tamban. As usual, same pa rin ang sitwasyon dito. Asa na tayo? Tulay Bato na. Nandito na tayo sa Tulay Bato. Platero. Grabe yung stoplight dito sa lugar na to. Tingnan mo, paglagpas natin dito sa tulay, mayroon ulit isa dyan. Ito ah. Tingnan nyo, umakyat tayo. Stoplight. Bababa tayo, stoplight ulit. Diba? Maganda lang dito, naka-green, kaya hindi tayo mag-i-stop. So, another stoplight. And then dun sa mismong tapat, sa gitna ng nitong SM Santa Rosa, may stoplight ulit na isa. Ayan oh. Another stoplight. And then after nito, mayroon pa ulit. May isa pa ulit dyan. Diba, sagana sa stoplight. Ewan ko na lang kung hindi ka malate dito kapag umalis ka ng late sa bahay. Oh, another stoplight. Swerte lang tayo ngayon guys. Dahil halos lahat ng stoplight na daan natin naka green.
Kaya wala tayo masyadong matagal na stopover. Ano, J. Carm? Gusto mo to eh. Gusto mong damaan dito. Oh my God. O yan, 45 na. 9:45. Itong oras na to, dapat nandun ako sa Tagaytay Road. Eh wala, gusto natin to eh. Kaya wala tayong magagawa. So dito na tayo. Sa Balibago, kakanan na tayo dito. Yan, nasa may mga dumadaan na sasakyan. Ayun, no? Ang ganda ng view. Good morning, ate. Kuya, let's go. Kuya ba to, ate? Ate pala to, kala ko kuya. Bawal sa gitna ng highway, o tricycle, e-bike, o sidecar, o diba? Yan, e-bike, pedicab, tricycle at iba pang mabagal na sasakyan. No, motor wala. Bawal talaga sa sa kaliwa or sa passing lane. Dapat lagi ka lang nasa right lane or outermost lane. Sa kanang bahagi. Oh, di ba? Ang gagaling ng mga enforcer dito, guys, oh. Lahat sila merong body cam. Naka-body camera sila lahat. Oops, huwag kang liliko. Meron pang kakaliwa diyan. Mga bago ata to. Naku, ayun na, umuulan na. Patay tayo diyan. Patay. Bumabagsak na. Bumabagsak na. Ayun, nag-counterflow na sila. O, kami naman. Okay, let's go. Bumabagsak na ang ulan. Kailangan nating magkapote. Saan tayo? Dito tayo. Try saglit. Patay tayo dito. Life must go on. Bumagsak mga boss. Bumagsak. Maloko talaga tong ulan na to. Kung kailan na nagkapote ako, tsaka naman huminto. Diba? Galing. Ang galing mo. Oras na 10 o'clock na mga boss. Eksaktong 10 o'clock. Yan kasi gusto mo yan eh, dito mo gustong dumaan, di ba? Ayan. Yan ang napapala mo. It's okay. At least hindi naman tayo masyadong basa. Kung tapusin tong video na to, guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng aking viewers, subscribers, of course, syempre. Maraming salamat, subscribers, viewers, likers, sharers, followers, kung ano man tawag ninyo dyan. And syempre sa ating mga OFWs, meron tayong viewers from Taiwan, US, pangalawa sa atin sa pinakamaraming nanonood, US. Thailand meron din tayo, Oman meron, Saudi Arabia meron, Qatar meron din. Parang nasa 2% ata. Saan pa ba? Ilang bansa ba yun?
Kalimutan ko na kung basta sa lahat ng OFWs and viewers ko out of country, out of Philippines, out of the Philippines. So maraming salamat kung sino man kayo. Siyempre hindi ko naman kayo kilala kung sino yung nag-view sa atin, kasi marami po akong silent viewers kaysa sa mga subscribers na nanonood. Almost 90% ng viewers ko is unsubscriber, hindi nakasubscribe sa akin. So okay lang, ang importante naman kasi dito sa atin is yung views, di ba? Pero kung magsusubscribe kayo, mas okay, mas maganda, di ba? Kasi isang pindot na lang naman yan, guys, di ba? Kapag panonoodin niyo yung video, may makikita kayo yung subscriber. Ayan, ay subscribe, pindutin nyo lang yan, isang click lang yata yan, nakasubscribe na kayo sa akin. Pero kung ayaw nyo, okay lang din. Okay? So yun, maraming salamat muli sa lahat ng ating nakasalamuha ngayong araw sa kalsada, at sa mga riders na nagbabiyahe ngayon. Ayan, tulad nito, yan ayan, mga walang kapote, kawawa naman pag lumakas yung ulan, mababasa sila. So yung sa mga maglo-long ride, so stay safe guys, ride safe, at sana makarating ng ligtas at makauwi ng ligtas ang bawat isa. So yan lang guys, maraming salamat. God bless you all. Bye bye.